Aralin 3. Ang kasaysayan ng Mormon. Ang pangalan ng sekta. Ang opisyal na pangalan ng sektang ito ay Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Malimit silang tukuyin sa tawag na iglesyang LDS sa Amerika o simpleng LDS lamang. Joseph Smith. Si Joseph Smith Jr. ang nagtatag ng sektang Mormon. Ipinanganak siya sa Vermont, USA noong 1805. Anak siya ng isang mahirap na magsasaka. Nang dakong huli, lumipat sila sa Palmera, New York. Ang ina ni Joseph ay isang manghuhula na may kakatuwang gawi. Hindi matino ang pag-iisip ng kanyang ama. Nagkaroon ito ng mga pangitain at nakarinig ng mga hindi kilalang tinig. Mahabang panahon ang ginugol ni Joseph at ang kanyang ama sa paghukay na ipinalalagay na nakabaong kayamanan. Halos hindi siya nakapag-aral. Matanda na siya nang matutong bumasa at sumulat. Nakilala siya na may masamang ugali at mahalay magsalita. Ang taon na saklaw ng 1820 ay panahon ng kasigasigang pangrelihiyon. Kahit na kaunti lamang ang nalalaman ni Joseph sa Biblia, masidhi ang kanyang interes sa mga bagay na espiritual. Noong 1820 sa edad na 14, ipinahayag niyang nagkaroon siya ng isang pangitain mula sa Diyos. Siya ay magiging propeta ng kataas-taasang Diyos, ayon sa kanya. Sa pangitaang iyon, binigyan niya ng isang babala. Dapat niyang layuan ang mga iglesyang hindi nangangaral ng tunay na ebanghelyo. Ayon pa rin sa nasabing pangitain, siya si Joseph Smith Jr. ang magpapanumbalik ng pangangaral ng tunay na ebanghelyo ng Diyos at magtatatag ng tunay na iglesia. Malaki ang naging impluwensya kay Joseph ni Sidney Rigdon, isang dating Baptist at ministro ng Church of Christ. Si Rigdon ang nakaisip ng ideyang magtatag ng isang bagong uri ng relihiyon upang maging tanyag siya at mayaman. Kay Joseph Smith Jr. natagpuan niya ang isang handang kabalikat. Si Moroni at ang aklat na yari sa mga gintong plansyang pang-imprenta. Noong Setyembre 21, 1823, ayon sa pahayag ni Joseph Smith Jr., dinalaw siya ng isang anghel na ang ngalan ay Moroni. Sinabi sa kanya ni Moroni kung saang panig ng bundok ng Cumorah nakabaon ang aklat na yari sa mga gintong plansyang pang-imprenta. Malapit iyon sa tirahan niya. Nilalaman ng aklat ang kasaysayan ng mga unang Amerikano. Pagkaraan ng 4 na taon, iniutos ni Moroni sa kanya na hukayin ang aklat sa kinababaunan nito. Kasama ng aklat sa pagkakabaon ng isa kahanga-hangang pares ng salamin na yari sa 2 nanganganinag na bato. Nakakabit ang mga iyon sa frame na pilak na ang tawag ay Orim at Tumim. Ayon sa kanya, ang nakasulat sa aklat na yari sa mga gintong plansyang pang-imprenta ay mga binagong pamamaraan ng pagsusulat ng mga titik Ehipsyo. Sa pagsaling niya sa wikang Ingles nang nakasulat sa gintong aklat, nasa isang silid siya at ang kanyang tagasulat. May kortina sa pagitan nila upang hindi siya makita ng tagasulat niya. Nang silipin niya sa salamin, yari sa 2 nanganganinag na bato ang mga nakasulat sa aklat. Ang nabasa niya ay wikang Ingles na. Idinikta niya ang mga iyon sa kanyang tagasulat. Ang salin ay nakilala bilang aklat ng Mormon. Si Mormon ang ama ni Moroni ayon sa kwento. Ang aklat ng Mormon. Ang aklat ay hinalaw sa isang nobelang sinulat ni Solomon Spaulding, isang ministrong Presbyterian. Hindi nalimbag ang nobela. Namatay si Spaulding. Ngunit natagpuan ni Rigdon ang manuskrito ng nobela sa opisina ng isang palimbagan. Kinuha niya iyon. Nilalaman nito ang kwentong tungkol sa 2 grupo ng tao na dumating sa Amerika. Ang isang grupo ay mula sa Tore ng Babel noong 2250 BC at ang isang grupo ay mula naman sa Jerusalem noong mga 600 BC. Ayon sa aklat, nagpakita ang Panginoong Hesus sa Amerika pagkatapos ng pagkabuhay niyang muli. Ipinangaral niya doon ang ebanghelyong ipinangaral niya sa silangan at nagtatag siya doon ng isang iglesia noong unang siglo AD. Sa paglipas ng panahon, ayon pa rin sa kwento,
natalo sa digmaan ng isang lahi ng mga Amerikanong iyon noong AD 421. Ang natira sa kanila ay mga Indian. Si Moroni ang kahuli-hulihang sa mga unang propeta. Siya ang naatasang sumulat ng mga hula at kasaysayan ng dalawang grupo ng Amerikano. Pagkatapos, kailangan niyang ibaon iyon sa lupa hanggang sa dumating ang takdang panahon na maging kaysa iyon sa Biblia upang magsilbing mensahe ng Diyos sa kanyang bayan sa mga huling araw. Kaya nanatiling nakabaon iyon hanggang sa sumapit ang panahon ng paghukay nito pagkaraan ng 1,400 taon. Totoo ba ang mga pahayag at mga kwentong ito? Nang siyasatin ng Aklat ng Mormon, natuklasang nilalaman nito ang mahigit na 2,000 talatang sinipi sa King James Version ng Biblia. Ang bersyong ito ay nalimbag lamang noong 1611. Mahigit na 1,000 taon pagkatapos maibaon ng aklat na yari sa mga gintong plantsyang pang-imprenta. May mga bahagi rin itong kinopya sa aklat na sinulat ng isang monghe noong ika-13 siglo, sa mga aklat ni Shakespeare at sa Westminster Confession of Faith. Ang lahat ng mga kinopyang ito mula sa ibang aklat ay nagpapatunay na ang Aklat ng Mormon ay hindi nasulat noong mga saklaw ng 400. Iyon ay isang malaking pandaraya. Ang kasaysayan ng ipinalalagay ng mga unang Amerikano ay hindi napatutunayan ng arkeolohiya. Kung minsan may mga misyonerong Mormon na nagsasabing ang mga natuklasan ng mga arkeologo ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ng Aklat ng Mormon. Ngunit itinatatwa iyon ng kanilang mga leader at ng mga professor sa universidad. Ang isa pa, hindi maaaring maging inapo ng mga Hudyo ang mga Amerikanong Indian sapagkat magkaiba ang tipong pisikal nila. Ang mga Amerikanong Indian ay mga Mongoloid, samantalang ang mga Hudyo ay mga Mediterranean Caucasoid. Hindi pa nakatutuklas ang mga lingwista ng anumang katibayan tungkol sa pagkakaroon ng binagong pamamaraan ng pagsulat ng matandang palatitikang Ehipsyo. Natuklasan ni Professor Charles Anton ng Columbia University na ang mga ipinalalagay na hieroglipiko sa nasabing aklat na yari sa gintong plantsyang ipang-imprenta ay binubuo ng lahat ng mga uri ng balo-baluktot na letra na inilagay sa mga sulok. Bilang katibayan na inihanda ito ng ilang tao sa harapan niya ng panahong iyon, ay may isang aklat na naglalaman ng iba't ibang alpabeto, kabilang ang Griego, Hebreo at Romano, at mga krus at kung ano-ano pang palamuti. Ang paglaganap ng Mormonismo. Itinatag ni Joseph Smith Jr. ang kanyang iglesia sa Fayette, New York, noong taong 1830. 30 lamang ang miyembro niya noon. Itinalaga niya ang kanyang sarili bilang leader, propeta, tagapagsalin ng wika, apostol ng Panginoong Hesus at matanda sa iglesia. Sumulat din siya ng mga aklat na ayon sa kanya'y mga banal na paghahayag at kapantay ng autoridad ng Biblia. Ang pandaraya niya ay pagkakaroon ng maraming asawa. Nagkaroon siya ng 47 asawa. Ang naging sanhi upang maging kaaway siya ng batas. Kaya kinakailangan magpalipat-lipat siya sa iba't ibang lugar ng maraming ulit. Si Smith at ang kanyang mga tagasunod ay lumipat sa Ohio mula sa New York at pagkatapos ay sa Missouri mula sa Ohio. Inusig sila dahil sa pag-aasawa ng marami. Lumipat sila sa Illinois at tinatag nila ang bayan ng Nauvoo na may 20,000 kataong populasyon. Mula sa Nauvoo, nagsugo sila ng mga misyonero. Nagtungo si Brigham Young sa Britanya at ang iba sa Israel. Sa Illinois, naging mayor ng Nauvoo si Smith at nagpasya siyang kumandidato sa pagka-presidente ng Estados Unidos. Nanibugho ang mga naninirahan sa Nauvoo na hindi nila miyembro dahil sa isang charter ng gobyerno na panig sa mga Mormon. Nagkaroon din ng hindi pagkakasundo ang mga nasa taas na pwesto sa kanilang samahan at kabilang sa kanila ang unang 3 saksi sa mga piraso ng ginto. Naglimbag sila ng isang diaryo na nagpapahayag na ang Mormonismo ay isang pandaraya at pinaratangan nila si Smith ng mga ambisyong pampulitika.
Sinundan iyon ng isang kaguluhan na naging sanhi ng pagkabilanggo ng magkapatid na Joseph at Hyrum. Sinugod ng isang galit na pulutong ng mga tao ang bilangguan at binaril ang magkapatid hanggang sa mamatay. Ito ay nangyari sa Carthage, Illinois noong 1844. Si Brigham Young. Sapagkat wala na si Joseph Smith Jr., nabahagi sa ilang grupo ang mga Mormon. Ang pinakamalaking bahagi ay pinangunahan ni Brigham Young nang makabalik na siya mula sa Britanya. Si Young ay pinanganak sa Vermont. Mahirap na magbubukid ang kanyang mga magulang. 11 araw lamang ang natapos niya sa paaralan, ngunit may mga di pangkaraniwang kakayahan siya sa pamumuno. Pinangunahan niya ang 70,000 tagasunod ng isang mapanganib na paglalakbay patungo sa Utah mula sa Illinois. Itinatag niya ang Salt Lake City na headquarters na ngayon ng mga Mormon. Nakilala ang grupong ito sa tawag na Brighamites. Namatay si Brigham Young noong 1877. May naiwan siyang maliit na kabuhayan, 9 na asawa at 56 na anak. Ang isa pang grupo ay pinangunahan ni Joseph III, na anak ni Joseph Smith Jr. Sa Missouri sila nanirahan. Iba sila sa grupong pinangunahan ni Young sapagkat hindi nila pinahihintulutan ang pag-aasawa ng marami at itinatuwa nilang ginawa ni Joseph Smith Jr. ang gayon. Ayon sa kanila, ang pagiging propeta ay dapat na malipat sa anak mula sa ama. Ang grupong ito ay nakilala sa tawag na Reorganized Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Tinawag din silang Josephites. Ang pag-unlad ng mga Mormon ng dakong huli. Noong 1973, iniulat ni Einar Anderson sa kanyang aklat na Inside Story of Mormonism. Pahina 9 ang sumusunod. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking bahagi ng Iglesyang Mormon na may headquarters sa Salt Lake City, Utah, ay may 3 milyong miyembro. Itinatag iyon noong 1830 na may 6 na miyembro lamang. Umabot ang 117 taon bago sila nagkaroon ng 1 milyong miyembro, 2 milyong miyembro sa loob ng 16 na taon, ngunit sa loob lamang ng 8 taon ay nagkaroon sila ng 3 milyong miyembro. Sa mga taong nasasaklaw ng 1975 hanggang 1984, ang gawaing pangmisyon ng Mormon sa Pilipinas ay naging maunlad. Maraming konkretong gusali ang itinayo at isang napakagandang templong puti ang itinayo nila sa lugar ng mga mariwasa sa White Plains, Quezon City. Nakasisindak ang lakas ng Iglesyang Mormon. Napakabilis ng pagdami ng miyembro ng samahan nila nitong nakalipas na 2 dekada. At kahit nitong 1964, isinulat ni Walter Martin sa kanyang aklat na The Kingdom of the Cults, page 147 to 149 ang ganito. Ngayon, pagkatapos ng 134 ng taong pagkakatatag, mahigit na 2,600,000 na ang tagasunod ng Iglesyang Mormon. Stockholder na sila sa larangan ng kayamanang pang-agrikultura at pang-industriya ng Amerika. Nililibot na nila ang buong mundo ng mga gawaing nilang pangmisyon at buong lakas na kakumpetensya ng Ebanghelikong Kristyanismo. May 15,000 aktibong misyonero na ang mga Mormon ngayon. Isinugo at pinakalat ng mga taong handa, masigasig at may puso sa pagmimisyon na may isang praktikal na relihiyon ng mabubuting gawa at pagtitiis. Ang mga Mormon ay gumugugol taon-taon ng milyong-milyong dolyar sa pagpapalaganap ng mga turo ng kanilang mga punong propetang sina Joseph Smith Jr. at Brigham Young, habang hinihikayat nila ang sinuman at ang lahat ng mga tagapakinig ng alinmang iglesia. Ang kita ng Iglesyang Mormon taon-taon sa kanilang mga negosyo ay 365 na milyong dolyar. Ang Mormonismo ay maituturing na pinakamahigpit na banta sa Ebanghelikong Kristyanismo mula sa panig ng mga maling pananampalataya ngayon. Ang tagumpay. Lumaganap ang Mormonismo sapagkat, una,
mayroon itong isang hukbo ng mga kabataang nagkakaloob ng 1 o 2 taon ng kanilang buhay upang maglingkod bilang misyonero kahit walang sweldo. Pangalawa, wala silang profesional na ministeryong tinutustusan ng salapi, bagamat may ilang binibigyan nila ng living allowance. Pangatlo, mahusay ang organisasyon ng mga miyembro at nakikiisa sila ng buong sigasig sa mga gawain. 4, ang bawat miyembro ay sinasanay upang tuparin ang kanyang mga tungkulin. 5, nakatatawag pansin ang kanilang kasaganaan. Nag-iikapo sila. May mga industriya, mga bukid at marami pang iba, at may sarili silang social security program. 6, may nakahihikayat na turo at mga nakikitang katibayan ng awtoridad, ang mga apostol nila ngayon. At may doktrina sila na ang lahat ay maliligtas.